Miss Philippine Culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Formal nang naghain ng patong-patong na reklamo sa Justice Department ang kaanak ng mga nawawalang sabungero laban sa negosyanteng si Atong Ang at 60 iba pa. Dawit din sa asunto ang dating aktres na si Gretchen Barreto at dating PNP NCRPO Chief Jonel Estomo. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mel Emil, multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pang mga reklamo ang inihain dito sa Department of Justice laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa niyang mga kasama sa tinatawag na Alpha Group kaugnay ng pagkawala na mahigit 30 mga sabungero. Bakit gano'n ang po ang ginawa sa kanya? Kung yung sabi nila na ninyope, yun na po ba ang bayad, yung paslangin sila. Puno pa rin ang paghihinagpis si Marlene Gomez sa pagkawala ng kanyang anak na si Ruel sa Manila Arena noong Enero 2022. Nagtungo si Aling Marlene sa Department of Justice ngayong araw kasamang nasa 30 pamilya ng mga nawawalang sabungero upang maghain ng patong-patong na reklamo laban kay sabong tycoon Charlie Atong Ang at kanyang mga kasamahan sa tinatawag na Alpha Group. Ang mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang. Kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka yung mga pulis, si Attorney Caroline Cruz. Multiple murder po at saka serious illegal detention. Kabilang din sa mga reklamo, enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Kasama si Ang, 61 respondents ang inireklamo, bukod pa sa ilang John Doe. Siya ang main player sa Isabong eh. Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga dito ay malitis to. Trial talaga ang mahalaga rito. Magkaroon na ng trial to on the merits. Meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. Kasama sa basehan ng mga reklamo ang salaysay ng akusado at ngayon whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, pati na ang sa mga kapatid nito na sina Jose at Ella Kim Patidongan. Si Ella Kim, sinabi ni Remulla noon na panibagong testigo na may totoong ebidensya sa mga kaso. Ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabongero. Mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin ng pagpatay. 10 tao yun na-witness siyang patayin. Nang tanungin kung kasama sa mga inireklamo ang aktres na si Gretchen Barreto na isa sa mga dinadawit ni Patidongan, sabi ni Remulla. Meron man Jane Doe? Maybe, if there's a Jane Doe, maybe she's the one. I don't know. Pero kasama yan sa pwede nating sabihin na persons of interest. Nakausap namin ang ilan sa mga kaanak ng mga sabungero at kinumpirma nilang kasama sa reklamo si Barreto, pati ang dating PNP NCRPO Chief na si retired General Jonel Estomo. Nauna na ring sinabi ng PNP na kakasuhan din ang magkakapatid na Patidongan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Ang at ng iba pang mga inireklamo. Pero nauna nang sinabi ni Ang, Barreto at Estomo na wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Pinagkibit-balikat naman ni Remulla ang sinabi ng kampo ni Ang na si Patidongan at kanyang mga kapatid ang tunay na nasa likod umano ng pagkawala ng mga sabungero. Natural for them to concoct their stories. Yung talaga, gawain talaga ng ano yan eh, ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga,
ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan eh. Natuwa naman ang pamilya ng mga nawawalang sabungero ngayong muling umuusad na ang kanilang paghahanap sa hustisya. Siyempre po masayang-masaya kasi ito na po yung pagkakataon namin at saka iniintay matagal na po. Gusto ko lang po yung matutukan po itong kaso ng missing sabungero. Dahil sobra na po matagal. Yung 4 na taon na makahanap po namin ng hustisya. Emil, tumanggi muna ang National Prosecution Service na magbigay ng dagdag na detalye kaugnay ng mga reklamo habang dumaraan ito sa proseso ng evaluation. And muna latest mula nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Emil. Maraming salamat, Salima Refran. 2 bangkay ang natagpo ang palutang-lutang sa Marikina River. Kinuhaan na sila ng DNA sample para matukoy ang pagkakakilanlan. Nakatutok si AJ Gomez. Ilang araw matapos ang magkakasabay na dilubyong hatid ng mga bagyo at habagat, may natagpuan na namang katawan sa Marikina River. Nakadapa at palutang-lutang ang nakitang bangkay ng isang lalaki kahapon. Ayon sa mga otoridad, isang grupo ng mga mangingisda ang unang nakapansin sa palutang-lutang na katawan sa ilog. Doon so may mga ano na yon. Yung kantong-kanto na may mga puno, dahon ng munyog. Lumutang lang siya, nakakaganon. No? Pinagtulungang iahon ng mga tauhan ng Marikina Rescue 161 at River Parks Development Office ang bangkay. Wala raw nakitang sugat sa katawan ng lalaki ang mga otoridad. Isa siyang lalaki. Then wala siyang pantaas, naka-short pants ng black. Then short hair, medium build, 30 to 35 years old and approximately 5'4". Ang height. Walang nakitang injuries sa external sa katawan. So, probability na nalunod siya. Nitong Miyerkules ng hapon nang may natagpuan ding bangkay sa Marikina River. May pagdurugo sa kanyang mukha. Naka-shorts at wala ring suot pang itaas ang bangkay na may tattoo sa kanyang likuran. Ayon sa pulisya, walang report sa kanila na may mga nawawalang residente. Nagdaan na bagyo at yung habagat, walang reported dito sa Marikina na casualties at mga missing person. Baka galing sila sa ibang lugar at naanod. Nawagan kami na kung sino man ay ang may kamag-anak na gano'n ang description, maaaring tingnan nila. Kumuha na raw ng DNA sample ang pulisya sa mga natagpuang bangkay para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Hinahanap na ng mga otoridad ang 2 binatilyo sa Zamboanga City na nagsayaw ng hubot-hubad habang nakatuntong sa umaandar na motorsiklo. Babala po mga kapuso, huwag gagayahin ang viral na video. Nakatutok si Rafi Tima. Kakaibang sakay ng mga motorsiklong ito sa Zamboanga City. Hindi lang sila walang helmet. Ang 2 lalaking angkas, wala ring saplot. Sumasayaw pa habang nakatayo. Tinakpan lang nila ang kanilang mga mukha ng t-shirt. Kumalat sa social media ang video na yan hanggang nakarating na sa Zamboanga City Hall. Inatasan ng CCTV Command Center para i-backtrack ang mga kuha sa video sa Governor Cummins Avenue para mahuli ang mga sangkot na puro raw kabataan. Nakita natin dun sa viral na may plate, nakita niyo plate number ng motor. Klaro. So, ang pulis na ang magpurso tong kaso na ito. Nakuha na raw ng Zamboanga City Police Station 11 ang pangalan ng nakarehistrong may-ari ng isa sa mga motorsiklo. Sasabahan daw ng mga kaso ang lahat ng sangkot sa insidente. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang video ay nakuhanan habang umiiral ang curfew sa mga minor de edad mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. May panawagan ng Office of the City Mayor sa mga barangay. Pa-reiterate namin na naman, no? Yung sa mga barangays, about itong curfew na to. Kasi dapat hanggang 10 o'clock. 10 o'clock lang, wala ng mga minors dapat sa daan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Sa eksklusibo kong panayam sa kapatid ni Dondon Patidongan na si Ella Kim, isiniwalat niyang utos ng isang pulis na gamitin niya ang ATM card ng isa sa mga nawawala na nakuhanan pa ng CCTV. Nasaksiyan din umano ni Ella Kim ang malagim na pagpatay sa ilang sabungero.
Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Lulan ng mga bomb at bulletproof na sasakyan. Nakakonvoy na nagtungo sa Department of Justice sa Maynila si Dondon Patidongan alias Totoy, kasama ang nakababata niyang kapatid na si Ella Kim. Tulad ng kuya niyang si Dondon, tatayo rin si Ella Kim bilang testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Inamin ni Ella Kim, siya ang lalaking nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang si Melbert John Santos. Utos-an niya ito ng isang pulis. Binigay niya sa akin yung itim, pero nung mga time na yon hindi ko alam na sa missing sabungero pala yung itim na yon. Nalaman ko na lang yon nung lumabas na ang balita. Gusto umano kasing malaman ng pulis kung magkano ang pumasok sa account ni Melbert na pinagsuspetsahang sangkot sa tsope o dayaan sa sabungan. Pinapacheck kung malaki bang laman, kung malaking kinita nila. Ikaw ba'y ready na gawin yung ginawa ng kapatid mo na malalagay ka lalo sa alanganin dahil magbibigay ka ng mga impormasyon na napakaselan? Handa po akong siwalat lahat ang aking nalalaman at aking nasaksihan. Ayon kay Dondon, ang magiging pahayag ni Ella Kim ang bubuo sa kwento kung ano ang sinapit ng mga biktima. Alam niya buti to, nakarating to doon kung saan yung katayan. Saka nakita niya kung paano pagpuputulin daw yung tiyan, kung paano binubutasan yung mga laman-laman. Nung hindi niya na tinitingnan, natatakot na siya. Pero pumalag si Dondon sa pahayag ng PNP na mapapabilang sila sa panibagong mga kakasuhan. Umapela siya kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na madaliin ang proseso para maisailalim siya sa Witness Protection Program. May kaso na ako, ba't kailangan pa nila ako kasuhan? Para saan? Yun ang malaking tanong ko. Kaya ngayon, kakausapin ko si Suji na pwedeng yun naman ang unahin, yung WPP ko. Tatakbo pa ng 1 taon yan bago ako malagay sa WPP. Mag-alas 10 ng umaga, nakarating ng DOJ sa Maynila ang convoy ng magkapatid na Patidongan bago bumaba at humarap sa prosecutor. Muli niyang pinangalanan ang kanyang mga kakasuhan. 5 tong nito para major player nito sa missing sabungero. Itong si Atong Ang, Eric De La Rosa, Engineer Salazar, itong si kapatid niya, William Ang, lahat yan. Sino yung panlima? Isama ko na yan si Ma'am Gretchen Barreto. Dati nang iginit ni Ang at Barreto na wala silang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Sinisikap naming makuhanan sila ng panibagong pahayag, pati na ang iba pang tinukoy ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Higpit muna ng sinturon ang mga motorista at mamimili. May inaasahang oil price hike sa susunod na linggo habang nananatiling mahal ang ilang klase ng gulay sa pamilihan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kung hindi doble, halos triple ang presyo ng ilang klase ng gulay sa Pasay Public Market. Kabilang dyan ng mga gulay Tagalog pati Highland vegetables o kilala bilang gulay Bagyo. 2 linggo na madam buhat nung bagyong Dante tapos yung Emong. Kapekto talaga madam sa mga gulay. Hinati ko na lang po. Usually po kasi buong cabbage po yung binibili ko. Sa soya ngayon, half na lang. Ito po na around parang 70 po to. Sa monitoring ng Department of Agriculture, hanggang 200 pesos ang kada kilo ng ampalaya at talong. Tumaas naman ng 10 hanggang 40 pesos ang presyo ng Highland vegetables. Sabi ng DA, epekto ito ng pagbaba ng supply matapos masira sa mga nagdaang bagyo at habagat. Pinupuntahan na ng DA ang mga production area para alamin ang sitwasyon. Sa kabila niyan, hindi pa rin dapat labis-labis ang taas presyo ayon sa Agri-Department. They're making money out of during a time of emergency or calamity. Yun, pwede po natin silang going liable after due process or after investigation or verification. Bukod sa presyo ng gulay, pabigat din ng bulsa ang panibagong round ng oil price hike sa unang Martes ng Agosto. Sa taya ng Department of Energy,
piso o higit pa ang posibleng dagdag sa presyo ng diesel at gasolina at higit kumulang 80 centavos sa kerosene. Bumalik yung concern na magkaroon ng supply disruption dahil sa sanction na inimpose ng United States sa Russia at saka Iranian oil. Nag-improve yung economic activity matapos yung trade deal ng United States at European Union. Mawawala na naman ng kaunti yung kita. Magpapagabi na lang. Damihan na lang yung ikot para makabawi. Lalo nang wala na kikitain talaga, wala na may uwi. Dapat maawa naman sila sa mga mga public utility. Sa kabila na nakaabang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, nag-rollback naman ngayong araw ang presyo ng liquefied petroleum gas. 2 pesos and 50 centavos kada kilogram o katumbas na mahigit 27 pesos sa kada 11 kilogram na tangke. Malaking tulong yun. Pangdagdag na rin sa mga bilihin dito. Gaya ng mga sahog. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Tinitimbang pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga panawagang higpitan o ipagbawal ang online sugal. Ayon sa palasyo, ayaw ng Pangulo na magpadalos-dalos at isinaalang-alang din ang kita ng gobyerno rito. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kabilang sa hinanap ng ilan sa nakaraang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, ang isyu ng online gambling na para sa ilan ay dapat ng tuluy ipagbawal. Sa gitna yan ng mga samot-saring kwento ng mga nalululong dito na nagre-resulta sa pagkabaon sa utang, pagkabura ng kabuhayan at pagkasira ng pamilya. Ayon sa palasyo, batid ng Pangulo mga ito, pero maingat pa itong tinitimbang. Huwag tayo masyadong magpadalos-dalos. Dapat muna po malaman natin saan ba nanggagaling yung kamalian. Doon ba sa license, online gambling app, o doon sa mga hindi lisensyado? Inihalimbawa ni Castro, ang isabong na kahit illegal na ay may mga patagong nag-ooperate. Ang isabong noon nakakapagbigay ng revenue, ng tulong sa pamahalaan. Nung tinanggal po yan, definitely wala na. Pero bakit may isabong? So sino nakikinabang sa illegal na sabong ngayon? Halos parehong argumento ng mga lisensyadong operator ng online gaming platforms sa dati nitong pahayag. Maglalaro rin naman anila ang mga Pinoy. Kung hindi sa lisensyadong platform na sumusunod sa regulasyon, ay sa mga illegal na sites na hindi nananagot kanino man. Ang hulian nila ang pupuntahan kung may total ban at lalong mawawala ng kontrol ang gobyerno sa mga ito. Kinikilala rin ito ng Malacanang at isa raw sa mga isinaalang-alang ng Pangulo. Dapat ito aralin mabuti. Ano ba ang dapat gawin? Dahil kapag nga tinanggal natin talaga, agad-agad ang online gambling at maapektuhan naman yung ibang mga lisensyado, makakaapekto ba ito sa tulong sa bayan? Noong nakaraang taon ay pumalo na sa mahigit 135 billion pesos ang kita ng PAGCOR sa electronic games na tawag dito sa licensed online gambling. Higit 32,000 naman ang nagtatrabaho sa mga online gaming companies ayon sa PAGCOR. Nang tanungin pagkatapos ang SONA ng Pangulo, sabi ng Finance Department, The President is concerned with it. There will be additional regulation and possibly more revenues. If people do gamble, you'd rather regulate it than they go to the illegal. My understanding is 60% is illegal and 40% is legal. If you ban it, 100% will become illegal. It's a balancing act that we have to do. Yeah. Hindi bababa sa 11 panukalang inihain sa Kamara para higpitan o di kay tuloy ay pagbawal ang online gambling. Hindi naman bababa sa 8 ang katulad na panukala sa Senado. Pero pumasaman sa Kongreso, kailangan ng lagda ng Pangulo para maisabatas ito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kahit nagsorry na, hindi pa rin daw isasantabi ng House Committee on Ethics ang panonood ng sabong ng isang kongresista habang nasa sesyon. Handa namang humarap si Congressman Nicanor Briones sa investigasyon pero gid niya, hindi totoo ang mga paratang laban sa kanya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ilang araw matapos makunan si AGA Party List Representative Nicanor Briones na nanonood ng sabong sa kanyang cellphone habang nagsesesyon, may tiniyak ang House Committee on Ethics. Asahan niyo po na tutuparin ng Committee on Ethics ang aming tungkulin. And we will make sure that we will abide by the proper process before coming up with a decision on matters. We can't afford to right a wrong with another wrong.
Hindi pa masagot ni Representative Abalos kung kusa bang iimbestigahan ng kanyang komite ang issue o kung maghihintay silang may formal na maghain ng reklamo at kung sapat na bang nagsorry na si Representative Briones. Kaka-appoint ko lamang bilang Committee on Ethics Chairman last Wednesday. Wala pa pong ibang members sa committee na na-appoint. We are still awaiting on that. Hindi pa po tayo nakakapag-adopt ng ating rules, but we will fulfill our job to the best that we can. Pero nanindigan si Abalos na kailangang laging tama ang asal ng mga kongresista, nasa loob man ng plenaryo o hindi. Public property po kami at may responsibilidad po kaming managot sa aming mga actions. Irerekomenda rin niya sa Kamara na bumuo ng independent office na tatanggap ng mga reklamo laban sa mga kongresista. Tiniyak naman ni Briones na handa siyang humarap sa House Committee on Ethics. Kung sa tingin nila ay dapat imbestigahan, harap tayo doon dahil wala naman tayo tinatago. Malinis konsensya natin. Pero nanindigan si Briones na hindi siya nag-iisabong nang makunan siya ng litrato at video. Parang hindi makatarungan. Pero wala naman ako magagawa. Dahil hindi naman totoo yung paratang sa atin na tayo nagsusugal na nagpuputuhan kay Speaker. Tumanggi naman magkomento si Briones sa mga ulat na nawala na siya ng pagkakataong mahalal sa Commission on Appointments dahil sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Wala umanong lisensya mula sa Department of Migrant Workers at sobra pa kung maningil ang ni-raid na kumpanya sa Pasig na nag-aalok ng assistance sa pagkuha ng visa. Ipinasara yan at damay pati ang iba nilang branch. Nakatutok si Oscar Oida. Maayos at mukha naman talagang legit kung titignan ang tanggapang ito ng isang visa consultancy company na nakapwesto sa isang gusali sa Ortigas Center sa Pasig. Isa lang umano ito sa kanilang 8 branches nationwide. Pero ayon mismo kay DMW Secretary Leo Hans Kakdak na napasugod sa nasabing tanggapan kaninang umaga, illegal ang operasyon nila. Ang estilo nila is Visa Assistance Package, $8,500. So lalabas yan almost $500,000 pesos. But nag-o-offer sila ng trabaho para sa abroad with a work visa nang walang lisensya sa DMW at naniningil ng 300 to 500,000. Mainly teachers. Ayon kay Kakdak, nakatanggap umano sila ng reklamo mula sa mismong mga kliyente ng nasabing kumpanya. May mga kaso na hindi nila binalikan na, nabalikan. Yung mga inalokan nila ng trabaho at pinagbayad nila. At doon mismo sa yung lugar yung sa pantry nila, nandun naka-showcase pa yung mga recruit nila for the H1B? Yes, sir. H1B visa for the US. Kanina, ipinasara na ng DMW ang Visa Consultancy Company. Kasabay nito ang pagpapasara sa iba pang branch ng nasabing kumpanya sa iba't ibang bahagi ng bansa. This is a simultaneous operation, 8 branches nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Meron sa Mindanao. Kaya't 8 yung pinasasara natin to put a stop to this practice. 2022 pa sila in operation. Identified naman lahat ng officers dito, the President and everyone else. So we will put forward a case before the Department of Justice. Sa impormasyong nakuha ng DMW, aabot na daw sa 50 ang mga Pilipinong na-recruit at nabigyan ng trabaho sa ibang bansa ng kumpanyang ito. We will monitor their situation. Kasi kung nahaharap sila sa kontrata na hindi nila gusto o substandard, edi gagawa natin ng paraan na maremedyohan yun. Walang kawaning otorisadong magsalita sa main branch na tinungo ng DMW. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Visa Consultancy Company. Sabi ng DMW, para di maging biktima ng illegal recruitment, sumangguni sa official website ng DMW upang makita ang listahan ng mga lehitimong recruitment agencies. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, naging bagyo na yung low pressure area na nabuo kahapon malapit sa hilaga ng Luzon. Huling nakita ang sentro ng bagyo sa layong 1,365 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon.
Ayon sa Pag-asa, dahil inaasahang kikilos ito pasilangan ngayong gabi at northeast naman sa mga susunod na araw, lumiliit na rin ang tsansa nitong pumasok pa sa Philippine Area of Responsibility. Patuloy naman nating imomonitor ang iba pang kumpol na mga ulap sa paligid ng bansa, lalo na sa Karagatang Pasipiko dahil may tsansang mabuo yan bilang sama ng panahon. Ngayong Agosto, 2 o 3 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa PAR. Ayon sa Pag-asa, kung maglalandfall, karaniwang tinutumbok ng bagyo ang Luzon kapag ganitong buwan. Pwede rin hindi ito tumama sa lupa at sa halip ay lilihis at tutungo sa Taiwan o Southern China. Habagat pa rin ang dominant weather system pero mas mahina na yan at sa Luzon na lamang nakaka-apekto ngayon. Base sa datos ng Metro Weather, mas maaliwalas na ang panahon ngayong weekend maliban sa kalat-kalat na ulan lamang sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Bohol at ilang lugar sa Mindanao bukas. Halos ganyan din ang panahon sa linggo pero mas marami ng ulan sa Mindanao. May malalakas na buhos din ang ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, sisilip ang araw pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng isolated thunderstorms lalo sa hapon o gabi. Happy Friday, chikahan mga kapuso! From big task sa bahay ni Kuya, sasabak naman sa action scenes ng GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real si Will Ashley. Ang Denjen na bida sa series. Looking forward na makaeksena ang binansagang Nation's Son. Makichika kay Athena Imperial. Pangmalakasang face card over our FYP. Yan ang hatid ni Nation's Son Will Ashley na todo pakilig sa fans sa kanyang TikTok entries. Boy Next Door ang atake. Hindi na makalaya. Na magaling pang mangharana. Pero di lang looks ang isa-serve ni Will. Kaya rin daw niyang makipagsabayan sa action. Soon, mapapanood na rin si Will sa GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real na pinagbibidahan ng kapuso couple Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Magiging role ko po dito para sa Sanggang Dikit isang pulis na very composed, prim and proper, na talagang by the book na pulis. Bagong experience for me, action, and isang bagay din na look forward ko dito is makatrabaho si Kuya Dennis and of course si Miss Jenny. Really feels good to be back and sobrang excited ako lahat gawin yung mga eksena ngayon. Maging sina Dennis at Jeneline, looking forward makatrabaho si Will. Nakikita lang namin siya sa mga clips ng PBB tsaka sa mga ibang nagawa niyang shows dati. Excited kami na mapasok siya dito sa Sanggang Dikit. Kaabang-abang nga raw ang next scene sa TV series. Mga sinut namin sa Dubai, sa Milan at sa Switzerland. Yun, malapit na lang mapanood yun. Excited ako dun sa mga eksenang yun. Nagpapasalamat din ang dalawa sa good feedback ng netizens sa Sanggang Dikit FR. Sana ay patuloy nilang panoorin at suportahan yung show namin. Tsaka nakakatuwa yung magagandang feedback na nababasa namin. Mas nakaka-inspire na magtrabaho pa ng... Mas galingan pa. Mas galingan pa yung pagtatrabaho namin. Mas effortan pa lahat ng mga paghihirap na ginagawa namin dito. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Halos buong araw na no parking sa lahat ng pampublikong kalsada sa Metro Manila. Yan po ang panukala ng Department of the Interior and Local Government. Pero mismong mga mayor may agam-agam. Nakatutok si Joseph Moro. Sakal na ang Metro Manila. Mahigit 3.2 milyong sasakyan ang nagsisiksikan sa mga kalsada araw-araw ayon sa MMDA. Noong isang taon lamang, 1/2 milyong mga sasakyan ang nadagdag dyan ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG. Milyong-milyong mga sasakyan na halos wala nang madaanan. Kaya gusto ng DILG ipagbawal ang parking sa lahat ng mga pampublikong kalye sa Metro Manila mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. Kabilang dyan ang mga maliliit na kalsada o tertiary roads na mga maliliit na kalsada sa mga syudad. Damay pati yung mga nakapark sa kalsada sa tapat ng kanilang bahay dahil walang parking ang may-ari. But it's a private car on a public street. So we will now designate them as no parking zones, especially in the streets which affect Metro Manila traffic. Panukala naman ng MMDA tuwing rush hour na lamang ang bano tuwing alas 7 hanggang alas 10 sa umaga at alas 5 hanggang alas 8 sa gabi. Sa naging final decision ng Supreme Court sa Pedjudap case,
binibigay po sa MMDA yung absolute authority to control traffic, which will include traffic ordinances and yung pong parking ordinances po ng mga LGUs. Hati ang mga nakausap namin sa parking ban. Pag sinabing bawal, nor even a bike cannot park. Para may disiplina. Wala na po kaming mapaparkingan yan. Inilatag ito ng DILG sa mga mayor sa pulong nito sa Metro Manila Council at MMDA. Pero kahit sila may agam-agam. It may not be feasible kasi yung ibang mga kalye, hindi naman talaga dinadaanan. Bakit mo ibaba ng parking doon? Sapagkat pwedeng yun ang maging alternative parking areas eh. Hindi pwedeng isang blanket parking ban. Gusto ng ilang mga lokal na pamahalaan na kilalanin pa rin ng DILG yung kanilang mga lokal na ordinansa na pumapayag sa parking sa ilang mga maliliit na mga pampublikong kalsada. Pinapayagan halimbawa sa ilang mga barangay ang pagpark sa ilang maliliit na kalsada at ang parking sa kalye sa may mga establishmento. It's within the power of the local government to determine alin sa mga kalye namin ang dapat absolutely no parking, alin sa mga kalye ang pwedeng one-side parking, alin sa mga kalye ang pwedeng paradahan halimbawa sa gabi. Merong mga commercial establishments, mga restaurants, no? Wala rin napaparadahan yung mga customers sila, yung mga patrons sila. So, kung meron namang areas na hindi naman siya high traffic area, kumbaga, no? Bubuo ng technical working group at sa September 1, isa sa pinal ng DILG ang ban. Oras na ipatupad, non-contact apprehension ang magiging panghuhuli. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na gaganapin sana ngayong Disyembre. Ayon yan sa COMELEC. Nakatutok si Von Aquino. Sa unang araw ng 10-day voters registration para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE, isang mahalagang anunsyo ang natanggap ng COMELEC mula sa Office of the Executive Secretary. Kino-confirm sa atin sa 12 ng Agosto, alas 2 ng hapon, ay magkakaroon ng formal signing ceremony. Pipirmahan ng ating Pangulo ang batas na mag-re-reset, postpone ng barangay at SK elections at mag-fix ng termino ng barangay at SK na mula 3 taon papunta sa 4 na taon. Kung maipapagpaliban sa halip na ngayong Disyembre, gagawin na ang BSKE sa November 2026. Ang sinasabi noon pa ni Garcia, mas magiging maginhawa para sa kanila kung marereset ang BSKE para mas mapagtuunan nila ang paghahanda sa Bangsamoro Parliamentary Elections na gaganapin sa October 13. Sa kabila ng kumpirmasyong ito ng Malacanang sa COMELEC, sabi ng COMELEC tuloy-tuloy pa rin yung kanilang preparasyon tulad ditong voters registration at yung kanilang procurement hanggat hindi pa nila pinal yung postponement ng barangay at SK elections. Kasi po, kahit pumapirmahan ng Pangulo, mayroong pupunta sa Korte Suprema at hindi naman sa pine-preempt natin ang aksyon ng Korte Suprema, paano kung bigla kami i-TRO sa pagkukonduct ng eleksyon, tapos hindi kami naghanda, tapos wala tayong registration. Tuloy lang ang pagproseso sa mga registrants na dumagsa kanina sa COMELEC sa Intramuros, Maynila. Pila rin ang mga nagparehistro sa Register Anywhere program sites tulad sa Mabini Hall sa Rizal Park sa Luneta, Maynila. Gusto ko na pong bumoto sa susunod na halalan, pati sa mga, para makakontribute na rin sa mga, para sa community ko, ganun. Ang Register Anywhere Anytime hanggang August 7 lang, samantalang ang regular registration sa mga local COMELEC naman ay hanggang August 10. Bukas ang voters registration simula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lunes hanggang Linggo. Inaasahan ng COMELEC na posibleng umabot sa 100 milyon na magiging registered voters para sa BSKE. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Nalapnos ang driver ng isang closed van matapos itong biglang magliyab habang nagpapakarga ng gasolina sa Caloocan. Nakatutok si Rafi Tima. Pilit pang binubugahan ng fire extinguisher ng isang empleyado ang nasusunog na closed van na ito sa isang gasolinahan sa Caloocan. Pero lalo pang nagliyab ang apoy. Sa isa pang anggulo, kita ang biglang pagliyab ng apoy. Hala!
May ilang empleyado pang gusto magsalba ng gamit mula sa gasolinahan pero pinalayo na sila ng mga nanonood sa sunog. Agad namang dumating ang mga bumbero na gumamit na ng fire retardant foam para maapula ang apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinawag sa kanilang sunog bandang alas 11 ng umaga. Nakontrol ang apoy bago mag-alas 12 ng tanghali at tuluyan itong naapula 12:50 ng hapon. Ayon sa gasoline attendant ng istasyon, nagkakarga ng gasolina ang driver ng closed van sa mga plastic drum na nasa loob ng sasakyan nang bigla siyang makaramdam ng init. Paglingon ko dun sa likod ko, may apoy na pala, umaapoy na. Yung ano ko, tapos sumigaw yung isa kong kasama na may sunog. Naglabasan na rin noon ang iba pang empleyado ng gasolinahan, maging mga empleyado at customer ng katabing bangko. Dito na niya nakita ang driver ng closed van na empleyado rin ng gasolinahan na tumatakbo. Ano itsura niya? Wala, sunog, buhok. Basta sunog na siya, walang damit, walang ano dito. Basta yun, sunog na pati buhok. So, nakakasigaw ba siya? O? Hindi siya nagsasalita. Pero tumatakbo siya. Yun. Tapos kumuha pa siya ng ano, distinguisher ba yun? Tapos hindi niya rin kinaya kasi ang laki na talaga ng apoy. Sa video ito, kita ang driver ng closed van na inilagay sa isang stretcher para dalhin sa ambulansya. Itinakbo siya sa kalapit na ospital. Nagtamo siya ng first-degree burns at nasa ligtas ng kalagayan. Matapos ang sunog, kita ang pinsala sa gasolinahan. Bukod sa closed van, tupok din ang isang pump ng gasoline station. Sunog din ang bahagi ng bubong ng gasolinahan. Ang katabing bangko, basag ang salaming harapan, kabilang na ang pintuan. Agad namang dumating ang kanilang armored personal carrier para ilabas ang mahalagang gamit, dokumento at pera mula sa bangko. Sa isang statement, sinabi ng Maybank na walang nasaktan sa kanilang mga empleyado. Pero pansamantala munang isasara ang branch habang nagsasagawa ng safety assessment at repair. Sa inisyal na pagtaya ng BFP, aabot sa 180,000 pesos ang pinsala sa infrastruktura. Patuloy daw ang kanilang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Kinilala na ang 8 sa 10 bangkay na nasamsam sa iligal na punerarya sa Maynila na ipinasara dahil sa hindi maayos na pag-iimbak sa mga bangkay. Ang isa, Japanese na natagpo ang patay sa kanyang kondo. Palaboy naman ang iba pa. Nakatutok si Mark Salazar. Nabigyan na ng limitadong pagkakakilanlan ang 8 sa 10 bangkay na na-recover sa Body and Light Funeral Services noong Miyerkules. 7 sa kanila'y mga palaboy. Ito si Ramil. Ramil lang siyang kilala ng mga kapwa palaboy sa Barangay 666, Ermita, Maynila. Nakita siyang patay sa bangketa ng UN Avenue noong May 11. Palaboy naman sa Barangay 659 sa Ermita pa rin, si alias Tata. May bumarol daw sa kanya noong June 21. Walang nakaalam kung bakit. Si alias Abdul na tricycle driver sa Tondo namatay sa bangketa ng Delpan. Ipinagpapalagay ding palaboy ang isang babaeng 13 hanggang 15 anyos na nakitang palutang-lutang sa South Harbor, Port Area, Maynila. May 3 mga senior citizen na palaboy na inabutan ng kamatayan sa bangketa. Si Noel, 76 years old, sa bangketa ng Palangka Street na tagpuan. Si Elena, 73 years old, sa bangketa ng Abad Santos Avenue. At isang may edad na lalaki na namatay sa bangketa ng Kirikada Street, Tondo, Maynila. Bukod tangi ang kaso nitong si Akihito Nishizuka na isang Japanese national na August 29, 2024 pa natagpo ang patay sa loob ng kondominium na tinitirhan sa Malate. 1 taon na pero walang pamilyang lumutang para sa kanya. Ang mga detalye ng 8 bangkay hango sa spot report na inilabas ng Homicide Division ng MPD. 1 linggo na lang maghihintay ang Manila North Cemetery para i-claim ang mga bangkay bago nila ito tuluyang ihimlay. May progress burial po, nakatouch naman doon yung spot report ng homicide, death certificate at doon po. Yun tatanggap po namin. Pero hindi libing namin sa maayos po. Kanina, 3 pamilya ang dumating sa Manila North Cemetery para tingnan kung kasama ang kanilang mga patay sa nakumpiskang bangkay sa Body and Light. Hindi pa natutubos ng pamilya ang katawan ni Blanquita Santos dahil hindi pa bayad ang 45,000 na funeral fee sa Body and Light. May utang pa rin ang pamilya ni Lawrence Lorica at si Romnick Camos na kulang-kulang 100,000 pa ang utang sa punerarya. May 8 body pa po tayo dun, wala po dun eh. Pinapunta ko na po sa Manila City. Sabi ko, doon po mag-blatter para nire-repair na po namin sa city legal namin ngayon.
yung mga problema po. Siguro sila, may ladder po sila ngayon tapos tatawagan po sila ng City Legal. Sinusubukan nating makipag-ugnayan sa Body and Light pero hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Sa gitna ng naglalabasang kwento ng mga bangkay na pinagdamutan ng dignidad dahil walang perang pampunerarya, ipinaalala ng DSWD na merong burial assistance na hanggang 50,000 pesos para sa mga walang-wala. Simula 2023 hanggang June ngayong taon, nakapagpalamay at libing na raw sila ng libre para sa 517,000 na nasawi. Ang pinapasubmit natin yung funeral contract, of course yung death certificate, valid ID, and then meron din yung certification from the hospital. And then ini-interview kasi yan ng ating mga social workers. Para sa mga palaboy, barangay certificate lang na nagsasabing palaboy sila ay sapat na para mabigyan ng disenteng libing. Mayroong higit 700 DSWD accredited funeral parlor sa buong bansa na katuwang sa pagbibigay ng libreng funeral services. Pwedeng ma-cancel or ma-revoke yung aming pong agreement with them kapag merong pong mga kapabayaan o may mga report na naiparating sa DSWD na hindi maayos na serbisyo doon po sa ating mga kliyente. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Wala nang magaganap na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte maliban kung katigan ng Korte Suprema ang apela ng Kamara. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, paglalakad pa niya, halos lahat ng senador ay gustong sumunod sa desisyon ng Korte Suprema na nagsabing unconstitutional ang Articles of Impeachment. Nakatutok si Darlene Kai. Sabihin natin, to abide by the ruling. To abide by the ruling. Mga 19 to 20. Yeah, except yata si Senator Alan. Ganyan na karami ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang mga senador na gustong sumunod sa desisyon ng Korte Suprema na nagsabing unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bagaman hindi raw nagbotohan, nababasa naman anya ang posisyon ng mga senador nang pag-usapan nilang issue sa caucus nitong Martes. Una sa body language nila, pangalawa sa salita nila. Malata mo naman kung sino. At kahit nagkasundo ang mga senador na magdebate at aksyonan sa August 6 kung tuloy o hindi ang impeachment, malabo na raw magbago pa ang posisyon niyang sumunod sa Korte Suprema para hindi raw magkaroon ng constitutional crisis. Liwaliwanag na sinabi ng Korte Suprema, wala na kaming jurisdiction. Infirm yung final ng House. Kaya para kay Estrada, wala nang magaganap na impeachment trial maliban kung katigan ng Korte Suprema ang apela ng Kamara na susundin din daw ng Senado. August 9 ang deadline para sa apela. Sabi ni Senate Minority Leader Tito Soto, marahil opinyon ni Estrada ang binanggit niyang 19 na senador dahil karamihan daw ay hindi pa naririnig ang mga kwestiyon sa desisyon ng Korte Suprema. Maging sa mayorya, may mga naghihintay pa. Sabi ni Majority Leader Joel Villanueva, hindi niya kayang pangunahan ang mga kapwa senador at kabilang siya sa mga humingi ng oras para pag-aralan ng Supreme Court desisyon. Sabi rin Majority Senator Kiko Pangilinan, baka dapat hintayin ang apela ng Kamara at desisyon ng Korte kung gusto ng Senado na sumunod sa mataas na hukuman. Dumagdag na rin ang mahigit 80 faculty member ng UP College of Law sa mga naglabas ng pahayag. Ang Kongreso raw ang binigyan ng konstitusyon ng kapangyarihang magtakda ng patakaran nito kaugnay ng proseso ng impeachment. At dahil sumunod naman daw ang Kamara sa 2 dekadang president o mga dati ng desisyon at patakaran, anumang pagbabago ay dapat daw ipatupad sa inaharap at hindi sa kasong ito ng Vice-Presidente. Sinabi rin nila na ang judicial review o pagsuri ng Korte sa impeachment ay para lang sa mga pagkakataong may nangyaring pang-aabuso. Sa pagkakataong ito, wala naman daw maituturing na abuse dahil sinunod lang ng Kamara ang patakarang dati ng itinakda ng Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nasa kote sa umunoy panloloko ang nasa 20 Chino sa isang condo unit na ginawang scam hub. Kabilang sa inaresto ang mismong nagre-recruit umano ng mga Pilipino para maging scammer sa ibang bansa. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Kasama ang intel unit ng AFP, sabay-sabay na sinalakay ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang 4 na unit sa isang condominium sa Pasay City.
Pagbukas ng target ng mga kwarto sa 18th at 20th floor, huli sa akto ang mga dayuhan habang abala sa umano'y pang-i-scam. Secure the room. Sa unit na ito, pumasok ang mga ahente sa maliit na bintana ng banyo. Pagpasok sa kwarto, nabisto nilang may nagtatago palang Chinese sa ilalim ng kama. Sa gitna ng operasyon, may tumunog na alarm sa mga palapag ng mga Chinese na nag-ooperate umano ng scam hub. Ang setup nila is mga residential condo na lang, and dun sa living room, nandun na yung mga setup nila. And pag natunugan nila na may paakyat na mga operatiba, ay madali lang nila itong madismantle at maitago. Based sa record check natin, karamihan sa kanila ay nasa alert list order na natin. So ibig sabihin, dati na silang mga nagtrabaho sa Pogo companies before na iban natin yan. At dapat ay lumabas na sila ng bansa or na-issuehan na sila ng order to leave. Ngunit itong mga taong ito ay hindi sumunod sa... Pero bukod sa scam hub, may nahuli silang high-profile target na dayuhan na nasa likod umano ng pag-recruit ng mga Pilipino papunta sa ibang bansa para maging scammers. Usually, ang sinasabi nilang papasukan na trabaho ay sa mga BPO or as a call center agent. So, yun ang pagkakaalam ng ating mga kababayan at papangakuan din sila ng malaking sweldo. So, yun, i-assist din sila, tutulungan sila na makalusot sa airport. Doon pa lang medyo red flag na yon pag sinabi sa kanila na tourist visa lamang yung kanilang gagamitin. Sa kabuuan, 20 Chinese nationals ang naaresto sa operasyon habang inaalam na ang ibang kasabwat sa pag-recruit ng ating mga kababayan para magtrabaho sa mga mas malalaking scam hub sa ibang bansa. Ito pong 20 na katao na ito nag-undergo po ngayon ng investigation. Katulong po ang ating foreign counterpart. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Tinapala na ang mga lubak sa ilang kalsada kasunod ng mga sumbong kaugnay niyan na iniulat natin dito sa 24 oras. Pero sa iba, meron pa. Kaya hindi pa rin express dumaan sa ilang expressway at ibang highway. Nakatutok si Mariz Umali. Expressway na naturingan pero bako-bako? Kaya ang mga sasakyang bumabagtas dito sa South Luzon Expressway, imbis na saktong tulin at tuloy-tuloy lang sana ang maging takbo, eto't pilit na iniiwasan ang lubak-lubak na bahagi ng kalsada. Ang karamihan, pansamantalang niremedyohan, pero pag nadaanan, ramdam pa rin ang lubak dahil hindi pantay-pantay. Bumagal din ang daloy ng trapiko sa SLEX southbound dahil sa inaayos na lane sa bahagi ng isang gasoline station sa Canlubang. Lubak-lubak na kalsada rin ang sanhi ng pagkaperwisyo ng mga motoristang bumabagtas sa kahabaan ng DRT Highway sa bahagi ng Barangay Tangos, Baliwag City sa Bulacan. Dati na raw sira-sira ang mga bahagi ng nasabing kalsada na pinalala pa ng sunod-sunod na pag-uulan at ng mas malaking volume ng mga sasakyan dito na dumaraan dahil sa kinukumpuning Baliwag flyover. Kaya mga motorista umaangal na. Mahirap pag lubak-lubak eh. Lalong lumala. Nagagaan lang ka. Paano? Punta ng bayan. Dapat nga sana maayos po itong kalsada dito. Ang last season, di ako nakapabili dahil laging matubig. Mas lalo po dumami yung lubak sa... Siyempre, madaling po dumadaan malalaking sakyan. Tapos yung baha pa, ano? Mas dagdag po ba yung baha? Sa Metro Manila may mga kalsada ring lubak-lubak. Pero nang balikan namin ang ilan sa mga ito ngayong araw, kapansin-pansing na remedyohan na. Dito po sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue papuntang Fairview, mapapansin nyong magkaiba yung kulay ng kalsada. Yung first 3 lanes banda roon, na-asfaltohan na. Habang yung 3 lanes banda rito, wala pang asfalto. At kapansin-pansin din, yung mga patsi-patsing maitim na kulay sa kalsada, na mula pa sa lumang asfalto. Sa kabilang lane na papuntang Quezon Memorial Circle, kompleto na ang pag-aasfalto sa kalsada. Maayos na rin ang mga bahagi ng kalsadang nadaanan namin sa Quirino, Rojas Boulevard at Araneta Avenue. Nauna nang sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na humihiling na sila ng pondo para sa pagpapagawa ng mga kalsada sa buong bansa. We are now in the process of requesting for the quick response fund na. I hope that within the week we should be able to get it and allocate some of the funds actually, not only in Region 3 but in other areas, kahit dito sa Metro Manila and yung other regions actually na affected by the typhoons and the habagat. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras.
namang blessed sa kanyang birthday month, si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes, lalo kung dami ng racket ang pag-uusapan. Busy siya for preps for The Voice Kids Philippines, plus may special episodes ang dalawang ibang programa. May chika si Aubrey Carampel. Isang fun birthday episode for Kapuso Primetime King and Family Feud host Ding Dong Dantes ang napanood kanina sa top-rating Kapuso Family Game Show. In advance ang celebration ni Dong, who is turning 45 tomorrow. As a treat, mga kaibigan ni Dong ang naglaro, kabilang sina Senator Bam Aquino, Iza Calzado, Angelo De Leon at Randy Ortiz. Ito mga bisita natin, matagal ko na talagang kinukumbinsing sumali kasi siyempre basta pag birthday episode, I can request for my friends to play. Aside from Family Feud, may espesyal na ganap din ang kanya namang infotainment show na Amazing Earth na sinurprise siya on set. Sa kanyang birthday month, nagse-celebrate ang show ng kanilang 7th anniversary. Magkakaroon ng 3-part anniversary special ang Amazing Earth simula mamaya. Kabilang sa aabangang guest sa kanilang exciting dino adventure, si The Voice Kids Philippines winner Nevin at finalists Makmak at John. And speaking of The Voice Kids Philippines, magbabalik din si Ding Dong as host sa new season ng reality singing competition. Mula sa new set of talented kids auditionees, excited din si Dong sa new coaches this season na sina Zach Tabudlo at ang magkapatid na sina Paolo and Miguel ng folk pop collective band na Ben and Ben. Very fitting addition daw sila sa mga nagbabalik namang sina Coach Billy Crawford at Coach Julian San Jose. Yung balitaktakan, di ba? Yung kulitan ng mga coaches, kung nakita nila in the past seasons of The Voice, yung dynamics at yung chemistry ng mga coaches natin, ito may bago na naman. May bago ring one-of-a-kind twist na dapat abangan. Twist talaga na talagang babaliktad ka, 360 talaga. Ibig sabihin, literally and figuratively dahil first time na gagawin ito ever in the whole franchise of The Voice Kids. So dito mapapanood yan sa Pilipinas sa GMA Network. Pinarangalan din si Dong ng Office of Civil Defense ng Dangal ng Pilipino sa Bayanihan at Kaligtasan ng Pamayanan dahil sa pagtulong sa OCD para masigurong handa ang mga komunidad lalo pag tumama ang sakuna. Yung disaster preparedness, hindi na po siya seasonal conversation. It's about making preparedness a way of life. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Ilang araw bago ang state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa India, dumaong sa Pilipinas ang isa nitong Navy ship para lumahok sa joint exercise sa West Philippine Sea. Armado ito ng high-tech missiles na pareho sa binili ng Pilipinas sa India. Nakatutok si Chino Gaston. Tulad nito, ang mga BrahMos guided missiles na gawang India na pinakabagong sandata ng Armed Forces of the Philippines para depensahan ang bansa. Dito ko nasulyapan ang mga high-tech na armas sa Indian Navy ship na INS Delhi na nasa Pilipinas ngayon para lumahok sa military exercise sa West Philippine Sea. Ang mga ganito kasi ng Pilipinas na binili noong 2022 sa halagang $375 million nakadeploy na sa isang sekretong lokasyon sa North Luzon. May paparating pang 2 missile batteries na posibleng ilagay sa iba pang parte ng bansa. 4 months ago, nandun po ako sa India. Nakausap ko yung aking counterpart at sabi ko sa kanya, please join us in our maritime cooperative activities in the West Philippine Sea. And right away, pumayag siya. Next week, habang nandun po sa India ang ating Pangulo, ay magkakaroon tayo ng bilateral maritime cooperative activity with India. Tuloy ang pakikipagtulungan ng India sa Pilipinas. Katunayan, sa state visit ni Pangulong Marcos sa India sa August 4 hanggang 8 ay inaasang tatalakayin ang tungkol sa defense cooperation at mga problema sa seguridad sa rehiyon. We are expecting to have very productive and meaningful discussions. Certainly defense-related issues will be also part of the conversation. Possibly agreement on having
staff-to-staff talks. This year, as we celebrate the 75th anniversary of our bilateral relations, we are elated and proud that we continue to take steps forward. Bukod sa mga BrahMos, pinag-aaralan din ng AFP ang pagbili ng iba pang missile at rocket systems, gaya ng High Mobility Rocket Artillery System at ang Typhoon medium-range missiles mula US. Patuloy ang pagsasanay ng mga taga-Philippine Army sa HIMARS at Typhoon systems para bihasa na sila oras na may budget na pangbili ng mga ganitong makabagong sandata. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston, nakatutok, 24 oras. Everything set for a night full of glamour and celebration para sa GMA Gala 2025 bukas. Pero bago yan, may humabol pang promposal kay PBB Big Winner Mika Salamanca mula sa kaduo niyang si Brent Manalo. Ang live updates sa preparations for the spectacular event, ichichika sa atin ni Nelson Canlas. Nelson? Iya, nandito tayo nga sa loob ng ballroom kung saan gaganapin ang pinakaabangan at most star-studded event of the year, ang GMA Gala 2025. And as you can see, the ballroom is being glammed up ngayon. And tonight, bibigyan natin ang ating mga kapuso ng isang glimpse kung ano-ano ang mga magaganap bukas. Kung nitong Lunes lang, hindi pa sure kung makakadalo sa GMA Gala 2025 si Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition Big Winner, Brent Manalo. Today ay super sure na ang kanyang date, ang kaduo at kapwa Big Winner na si Mika Salamanca. Napli-next ang special bouquet with Black Gala invite. Hirit ni Mika sa kanyang FB post, "Pag-iisipan ko." Comment naman ni Brent, "Nag-oo ka na, di ba?" Si PBB third place Big Winner Charlie Fleming naman, nag-post on whose design she will be wearing. No less than Mac Tumangs. Excited at getting ready na rin ang Sparkle Sweethearts na sina Sofia Pablo at Allen Ansay para bukas. Kailangan talaga para makita yung ganda ng gown. Manipis ka talaga. Manipis na yan? Panipis mga 16, then joke lang. Past few months talaga, di ba, strict ako sa diet ko. Pero lately, medyo hindi. Medyo ine-enjoy ko para, kumbaga, mas fresh tingnan. Hindi naman pahuhuli si Shari ng Beauty Empire dahil from real to real, bit-bit ni Kailin Alcantara ang pagiging fashionista. May pasilip na siya sa isang GMA pre-gala look. Dito naman sa Manila Marriott Hotel, mabusisi mula planning hanggang execution. Katuwang ng GMA, ang pinakamagagaling sa industriya ng events design at production na umabot ng ilang buwan para maihatid ang pinakamaningning na selebrasyon ngayong taon. Ang red carpet at venue, obra ni award-winning events designer Gideon Hermosa. Ang background ng red carpet ngayong taon, earth tones at silver, na contrast sa color theme ng gala na dark hues. Hindi rin matatawaran ang mga kinuhang prime directors para sa GMA Gala 2025. Si Encantadia Chronicle Sangre overall visual director Rico Gutierrez ang tututok sa red carpet special program. Habang ang isa sa Stars on the Floor director na si Paulo Valenciano ang sa Grand Ballroom program. Ang programa sinigurong magiging entertaining at emotional. Dito unang ipapalabas ang 75th year station ID ng Kapuso Network. Simple ang magiging programa at isa sa mga highlight nito, ang 30-piece Manila Philharmonic Orchestra at Madrigal Singers. We promise that it will be an elevated gala. Kakaiba yung papakita nating mga presentations during the gala, and basta since this is the 75th year, nagle-level up tayo for this very, very important celebration. Inaasahang mahigit 1,000 ang darating na guest na sa GMA Gala 2025 na binubuo ng mga GMA officers, celebrities, partners at mga VIP. Sa mga kapuso natin na ayaw ma-FOMO, abangan ang live stream ng red carpet ng GMA Gala 2025 na magsisimula ng alas 5:30 ng hapon at mapapanood dito sa GMA, Sparkle, FB, TikTok at YouTube accounts. Balik sa iyo, Iya. Maraming salamat, Nelson Canlas. See you tomorrow. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso. Miss Mel, Neil. Salamat sa iyo, Iya. Happy weekend, Iya.
At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.